Pinaimbestigahan daw po naman ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel ang umano'y maanomaliang proyekto sa Davao Occidental. Nag-aim po si Chu Laurel ng reklamo sa Office of the Ombudsman. Reklamo tungkol sa umano'y Ghost Farm to Market Road sa mga lalawigan na may kabuuang halagang 74 na milyong piso. Ngayong taon daw po ay kinuha ng DA ang pangangasiwa sa Farm to Market Road projects na dati pong hinahawakan ng DPWH. Nauna na rin po sinilip ng dalawang ahensya ang 1,000 kilometro po ng FMR sa 4,000 kilometrong itinayo mula 2021 hanggang 2025. Ayon po kay dating Public Works Secretary Vince Dizon, may ilang FMR daw na kailangang ipasilip dahil sa hinihinalang mga anomalya. Samantala, problema pa rin daw hanggang sa ngayon ang hanay po sa hanay ng truckers ang congestion sa mga pantalan. Sa programang ito, sinabi po ni Confederation of Truckers Association of the Philippines o CTAP President Mary Zapata, lumalala ang port congestion o ang pag-ipon ng mga container sa pantalan. Kung dati daw ay bare months lamang ito kung mangyari, ngayon ay tila buong taon ng punuan ng mga pantalan. Anya, tumataas tuloy ang gastusin ng mga trader at importer dahil sa mga kargamentong naiipit. Bunsod ng congestion, bagay na posibleng maipasa sa mga consumer. Delays in the return of empty, lost opportunity, a lot of rental of the equipment. Ang nangyayari pa ngayon, kalimitan, yung mga kargamentong dapat dumating na dito, ibinabalik sa origin. Yung kanilang supply, bayad na nila sa China, ikinarga sa barko, hindi maibaba dito, ibinabalik ulit sa China. So yung pera nila naiipit doon. Yan nga po ang tinig ng presidente ng Confederation of Truckers Association of the Philippines na si Mary Zapata. Yung bang ARTA, pwede kayang sumagot dito? Dapat? Subukan mo nga yung Oo. ARTA mamaya. Yung is in doing business. Parang ito, hindi ito is eh. Ito yung pahirap in doing business in the Philippines. Nagbabala po naman ang isang grupo tungkol po sa paghihigpit sa nutrition standards at posible pong epekto nito sa industriya ng agrikultura. Yan nga po ay matapos na i-adapt ng National Nutrition Council ang isang panukalang magbababa po sa batayan ng fat, sugar, salt sa pre-packaged food para nga makonsiderang unhealthy o masama sa kalusugan ng tao. Kasama rito ang ilang delata, biskwit at mga inumin. Sabi po ng Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated, kung masyadong maghihigpit ay posibleng mawalan daw po ng market ang mga magsasaka at mangingisda. Dagdag rin po ito gastos para po sa manufacturers para nga baguhin ang kanilang mga formula para lamang makasunod sa bagong tuntunin. Samantala, nanawagan po ang grupo ng employers na maglatag ang gobyerno ng mga reforma sa gitna po ng poly-crisis o patong-patong na hamon mula po sa domestic hanggang pagdaigdigang mga issue. Ayon sa Employers Confederation of the Philippines o ECOP, malaking banta sa ekonomiya ang sigalot sa Middle East. Ang patuloy na pagsirit ng presyo ng langis at ang hindi maubos-ubos na inflationary pressure. May epekto daw kasi ito sa productivity investment appeal at kapasidad ng bansa na makalikha ng trabaho. Ang mungkahi po nila magtulungan ng gobyerno, pribadong sektor at mga manggagawa para maisulong ang social protection at patuloy na paghahasa para makasabay sa mga pagbabago sa workplace. Lumalakas po raw ang interes sa electric vehicles at mga hybrid ng mga car owners at ibang nag-iisip pong bumili ng sasakyan. Yan po'y ayon sa 2026 Global Automotive Consumer Study ng Deloitte. Lumalabas po sa pag-aaral na 34% ng respondents ang nag-iisip na bumili na po ng EV o hybrid. Mas mataas yan kumpara sa 27% noong pong nagdaang taon. Kung titignan daw po ang dahilan sa likod nito, nasa 60% ang nagsabing yan ay dahil nga sa mahal na presyo ng petrolyo. 49% naman ang nagsasabing gusto nilang makatulong sa kalikasan at 45% ang nagsasabing mas gusto nila ang driving experience sa EV at hybrid vehicle. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal
Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.